Ang Diyos po ang kikilos para buksan ang puso at ang kaisipan ng mga tao. Hindi po to dahil magaling kayong magsalita, maganda yung mga PowerPoint slides nyo, o mas masarap yung pagkain na binigay nyo sa kanila. Ang Diyos lang ang makakapagbukas ng mga puso ng mga tao. Ang gusto lang ng Panginoon is gamitin ka. I'm Pastor Ryan Escobar. Ako po yung lingkod ninyo for CCF International Church Planting. And based po ako, nakatira po ako sa New Zealand. So hello po, and hello po sa lahat ng mga nanonood online. And we are very glad that we can be together. Nasama-sama po tayo dito. Now, when it comes to food, nakakatawa lang natutuwa ako kasi sa kwento na ating aaralin po ngayon, si Jesus, kausap niya yung Samaritan woman, umalis po yung mga disipulo niya para kumuha ng pagkain. At nung pagbalik niya, ano nangyari? Sinabi ni Jesus sa kanila, ito. Okay? John 4 verse 34 to 35. My food, said Jesus, is to do the will of Him who sent me and to finish His work. Don't you have a saying, it is still 4 months until harvest? I tell you, open your eyes. Buksan na inyong mga mata. Look at the fields. They are ripe for harvest. Parang sinasabi ni Jesus, ready na. Ang sinasabi ni Jesus, ano bang masarap na pagkain? Siyempre, yung malasa. Ano bang masarap na pagkain? Ito yung nagbibigay sa atin ng sigla, ng lakas, nourishment. Pero para sa Panginoong Jesus, sinasabi niya, ang nagbibigay sa akin ng sigla, ng nourishment at kagalakan ay ito, na masundan ko ang pinapagawa sa akin ng Panginoon at tapusin ang kanyang pinapagawa. Doon siya nag-i-enjoy pag sinusundan niya ang Panginoon at tinatapos niya ang pinapagawa sa kanya ng Panginoon. At ganyan po rin sana tayo. Sobra tayong natutuwa pag ginagawa natin ang pinapagawa ng Panginoon at tinatapos natin. Now, tinuro po sa atin last week is dapat meron tayong compassion. Ang ibig sabihin po ng compassion sa Greek word, yung Greek word po ng compassion, splagnizomai. Splagnizomai means parang galing sa pinakamalalim na pinanggalingan at sobra kayong na-move or nagalaw na gusto nyong kumilos at meron kayong gustong gawin. Ganun po ang compassion. And one more thing na kailangan natin i-add, meron tayong ang compassion, pero dapat meron din tayong sense of urgency. Ibig sabihin po nun, alam natin, sandali na lang ang oras at kailangan gawin na natin yung dapat gawin ngayon. Wala nang delay. No? Dapat gawin na natin ngayon. Okay? Sino dito alam natin ano mangyayari bukas? Sino dito meron kayong parang alam ano mangyayari bukas? Meron po ba? Pero alam niyo po ba, kung alam niyo yung Biblia, alam niyo anong pwede mangyari in the future. Tama po ba? Ano ang sinasabi sa Biblia na one day mangyayari at sigurado tayo? Okay, Jesus is coming back again, di ba? Babalik ang Panginoon. Amen po ba? Are you excited po ba kayo? Babalik ang Panginoon. Matatapos na lahat ng problema natin. Now, alam po natin na one day, Jesus can come back. Tama po ba? And it can be tomorrow. Di ba? Baka bukas, nasa langit na tayo. But kung alam natin na meron tayong minamahal sa buhay, na bukas, dadating ng Panginoon, anong gagawin nyo ngayon? Anong gagawin nyo ngayon pag alam nyo bukas, tapos na ang mundo? Di ba? Malamang ang gagawin ninyo is, kakausapin nyo sila, share nyo sila ng gospel. Lahat ng mga taong may kasalanan sa iyo, papatawarin nyo na. Or hihingi rin kayo ng kapatawaran. Tama po ba? Kasi isang araw na lang eh. The truth is, hindi natin alam kailan po ang final day natin. So sana po meron tayong sense of urgency na wala ng delay. Ngayon na. Gawin na natin ngayon. Kaya po, ang message mo natin this whole month is about living your purpose. Ano ba ang dahilan kung bakit kayo ginawa ng Panginoon? Ano ang dahilan bakit buhay pa rin tayo kahit hanggang ngayon? So ito, live your purpose, share like Jesus. So tingnan po natin yung encounter ni Jesus with the Samaritan woman. So the first is, look for opportunities. John 4 verse 3 to 6 says, so he left Judea and went back once more to Galilee. Now he had gone through Samaria. Now sinasabi dito ni Jesus,
na si Jesus galing dito, pumunta siya dito sa may Galilee at dumaan siya through Samaria. Pero the truth is, ayaw ng mga Hudyo. Ang mga Hudyo, kaaway na kaaway ang mga Samaritans. Ilang years na. To the point na hindi lang yung nagkakagalitan sila, nagpapatayan sila. Ang mga Hudyo at yung mga Samaritans. Ang mga Samaritans po, half Jew yan at saka nag-intermarry sila, kinasal sila sa mga ibang lahi. So ayaw nila yung mga Samaritans. So si Jesus, ito po yung daan niya. Pero yung mga normal na Hudyo, hindi sila dadaan ng Samaria. Sobra silang galit sa Samaria. So gagawin nila is iikot sila. Okay? Iba yung dadaanin nila kahit malayo. Usually ito, Judea to Galilee, 3 araw lang. Pero yung mga Hudyo, dahil galit na galit sila sa Samaria, dadaan sila 6 na araw. Doble ang iikutin nila para lang makapunta sa Galilee. Pero dahil galit na galit sila sa mga Samaritans, okay, hindi sila dadaan. Pero si Jesus, nakasulat dito, He had to go through Samaria. Yung He had to go to, sinasabi dito, kailangan pumunta ang Diyos sa Samaria. Hindi po to dahil geography. Ibig sabihin nun, merong purpose, merong dahilan, merong intentional na plano ang Panginoon kung bakit siya pupunta ng Samaria. Okay? So, it says in verse 5, "So he came to a town in Samaria called Sychar, near the plot of ground Jacob had given to his son Joseph. Jacob's well was there, and Jesus, tired as he was from the journey, sat down by the well. It was about noon." You can see si Jesus, he is looking for opportunities. Obviously, siya alam naman niya kung anong mangyayari. Pero mindset natin, dapat may opportunities rin tayo. Tinitingnan natin, ano yung mga pwede nating paraan para maka-reach out sa mga ibang tao. Nakita dito, pumunta siya sa Samaria. Again, ang lesson sa atin dito, kahit na awkward, kahit na medyo parang alinlangan, gagawin pa rin natin. Magre-reach out pa rin tayo. At nakasulat rin dito, Jesus was, tired. Okay? Tired. Even if tired, He was looking for opportunities. Ano pong gusto niyong gawin pag pagod kayo? Kumain. Anong usually gusto niyong gawin pag pagod kayo? Siyempre magpahinga. Pero you know what? Si Jesus, kahit na pagod, gusto pa rin niya mag-reach out. And dapat kopyahin natin ang Panginoong Jesucristo. And anong oras? It was about noon. Na-experience niyo na ba yung inconvenience na napakainit? Minsan po ba napakainit dito? Anong gusto niyo gawin pag napakainit? Magbilad sa araw? Hindi, di ba? Gusto natin pumunta tayo sa loob ng mga bahay. Pero si Jesus pumunta sa well. Pumunta sa Jacob's well. You know why? He was looking for opportunities. So dapat ganun po tayo. Kahit na medyo awkward, kahit nakakapagod, kahit na hindi convenient, we will still reach out to people. You know what? People are more open to hear the gospel when there are trials, tragedies, transitions, or times of waiting. Pag may kilala po kayong mga tao na ito ang nararanasan ngayon sa mga buhay nila, wow, malay mo, ginagamit ng Panginoon yung mga sitwasyon na yon para makilala siya. No? Nagpapakilala ng Panginoon sa buhay niya. Na meron po tayong parable. A parable of the 4 Christians. The 4 Christians, the name of the Christians are one, yung isa si everybody, yung pangalawa si somebody, yung isa si anybody, at ito, pang-apat, si nobody. Ito po yung parable niya. Okay? There was a special job to do. Preach the gospel. Everybody was asked to do it. Everybody was sure somebody would. Anybody could have done it, but nobody did it. Somebody got angry about that because it was everybody's job. Everybody thought anybody could do it, but nobody realized that everybody wouldn't do it. It ended up that everybody blamed somebody. Okay? Kaya po gusto kong i-remind sa atin, do not let the Great Commission be the Great Omission. Sometimes inisip natin, ang pag-share ng gospel para sa mga pastor yan, para yan sa mga magagaling mag-share, para yan sa mga extrovert, yung magaling magsalita. Hindi. Pwedeng gamitin ng Panginoon kahit sino sa atin, di ba? So ang tanong ko sa inyo, what is one gospel opportunity that God wants you to reach out to? Okay? What is one gospel opportunity that God wants you to look into? Okay? Number 2 is this, initiate meaningful conversations. Pakisabi po, initiate.
Huwag niyong intayin silang dumating, kayo po ang mag-initiate. Kayo po yung mag-move forward. Ito, meaningful conversations. Usually, ano bang hilig niyong gustong pag-usapan? Minsan, gusto natin pag-usapan, sports, basketball, politics, di ba? Pagkain. Usually nga, habang tayong kumakain, pinag-uusapan natin, pagkain pa rin. Di ba? Pero, meaningful conversations it means something to them. Importante sa kausap mo. Okay, let's look. Verse 7 muna. When a Samaritan woman came to draw water, Jesus said to her, "Will you give me a drink?" His disciples had gone into the town to buy food. May kita nyo dito, napaka mapagkumbaba ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi siya nagsimula ng theological debate. No, alam mo ba ang sinasabi sa Biblia? Okay, alam mo ba itong mga apologetics questions, yung mga malalalim na tanong? Okay? At remember, si Jesus alam niya eh. Marami siyang alam. Alam niya yung background nitong woman na to. Hindi niya pinagalitan yung woman na to at sinabi, grabe ka, ito yung mga pinaggagawa mo sa buhay mo. Hindi ganun. Sinabi pa nga ni Jesus, will you give me a drink? And you see, Jesus is trying to reach out sa different needs, yung mga pangangailangan ng bawat isang tao. Okay? Ang una niyang pinag-usapan is yung physical need ng Samaritan woman. And ang nangyayari dyan, example yan eh, when you're reaching out to people for their physical needs, minsan, mas nagiging open sila sa Bible. Mas nagiging open sila sa Biblia. At dahil lumuluwag ang kanilang kalooban sa inyo. Verse 9, the Samaritan woman said, "You are a Jew, and I am a Samaritan woman. How can you ask me for a drink? For Jews do not associate with Samaritans." Okay? So doon mo na nakita, parang nahihiya na nga yung babae. Alam niyo po bakit? During the time ni Jesus, ang isang lalaki, hindi kinakausap ang isang babae publicly. Ganon kababa ang tingin sa kababaihan dati. So makikita mo na for the woman, meron siyang mga relational needs. So hindi lang yun na iba yung gender. Pati yung race na pag-usapan na natin, ang mga Hudyo, galit na galit sa mga Samaritans. So he broke down the walls of race. No? Kung saan sila nanggaling na bansa or whatever. Diba? And how can you ask me for a drink for Jews do not associate with Samaritans? Ano po ba ibig sabihin nun? You ask me for a drink. Para po sa mga Hudyo, kung ano ang nahahawakan ng isang Samaritan, nagiging impure. So, para si Jesus, humingi ng tubig na galing sa bucket, sa lalagyanan ng isang Samaritan. Pag uminom siya doon, magiging impure si Jesus. Ganon ang paniniwala ng mga Hudyo. Ganon sila mag-isip tungkol sa mga Samaritans. So, pero alam mo ginawa ng Panginoon, kahit na may gender issue, merong racial issue, at may purity issues, yung mga barriers na yon, nag-reach out pa rin si Jesus sa kanya. And that's why what we want to do is we want to reach out. Kahit sa mga iba-ibang lahi, yung mga examples po yan, iba-ibang lahi, we want to reach out kasi gusto po natin ma-reach out is yung buong mundo. Tama po ba? Buong mundo. And verse 10, look at this. Jesus answered her, "If you knew the gift of God and who it is that asks you for a drink, you would have asked him and he would have given you living water." Diyan po ang pinapag-usapan ng Panginoong Jesus is yung mga spiritual needs natin. Na in this present life, kailangan natin ng Panginoon para mamuhay ng maayos dito sa mundong to. May tanong po ako sa inyo. As a Christian, sa mga Kristiyano po, minsan po ba mahirap rin talaga ang buhay? Para sa mga Kristiyano, minsan po ba mahirap ang buhay? Oo, di ba? How much more sa mga hindi Kristiyano? Di ba? How much more sa mga hindi Kristiyano, kailangan nila ang Panginoon. And look at verse 13. Jesus answered, "Everyone who drinks this water will be thirsty again. But whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water, welling up to eternal life." So the eternal needs. Ang slight difference lang po naman yan is yung spiritual needs is for the present life while we're here on earth. Okay? Overlap lang po yan. Pero ang eternal needs is kung saan tayo pupunta after this lifetime. So ito po yung future. But we all have all these needs. And the woman said, in verse 15, the woman said to him, "Sir, give me this water so I won't be thirsty
and have to keep coming here to draw water. The woman is looking for something na hindi niya, yung kanyang pag-uuhaw, mawawala. Forever na siyang masaya. And I think, figuratively speaking, lahat ng tao may hinahanap sa mundong ito na mawawala ang kanilang pagkauhaw. For others, they think it's money. Basta mas maraming pera, masaya na ako. O mas maganda yung karir ko, napopromote ako, okay na ako. And usually, others also, basta okay yung relationships ko. Basta may asawa ako, masaya na ako. Okay? Totoo ba yun? Basta magkaasawa ka, masaya ka na? Nako, sumagot yung mga may asawa. The truth is, temporary lahat yan. Di ba? Temporary po lahat yan. Pansamantalang kasiyahan lang po yan. Ang ino-offer po sa atin ni Jesus is something else na dapat siya lang po yung source. Verse 16, He told her, "Go, call your husband and come back." "I have no husband," she replied. Jesus said to her, "You are right when you say you have no husband. The fact is, you have had 5 husbands, and the man you now have is not your husband. What you have just said is quite true." Okay? So, makikita nyo dito, minit ni Jesus ang kanyang emotional needs. Now, I don't know, wala pong nakasulat sa Biblia kung bakit nagkaroon na siya ng 5 asawa. Pero it's possible, divorce, or posible, namatayan. Tama po ba? Pero whatever the case is, hindi po nakasulat sa Bible, nakikita mo yung emotional roller coaster. Wow, magpapakasal na ako. Ay, namatayan ako. Oy, magpapakasal na ako ulit. Ay, na-divorce ako. O, magpapakasal ulit ako. O, namatayan na naman ako. Hindi ko alam po, pero the truth is, para sa babaeng to, I'm sure na-trauma siya. Tama po ba? Napakalungkot ng buhay na to. Parang may pag-asa pa ba ako? I'm sure broken tong woman na to na nagkaroon siya ng mga trahedya sa kanyang buhay. But you know what? Jesus meets her needs. Physical needs, relational needs, spiritual needs, eternal needs, and emotional needs. You know what? God wants us to go, initiate conversations para alam nyo ano yung mga pangangailangan nila na physical, relational, spiritual, eternal, and emotional. Hindi nyo malalaman ang mga pangangailangan ng mga tao kung hindi nyo sila kinakausap. So you have to initiate. Kaya nga in Romans chapter 1 verse 16, it reminds us, huwag kayong matakot. Diba? For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentile. Ang sinasabi dito ng Panginoon, it is what? The power of? Again po, the power of God. Ang Diyos po ang kikilos para buksan ng puso at ang kaisipan ng mga tao. Hindi po ito dahil magaling kayo magsalita, maganda yung mga PowerPoint slides nyo, o mas masarap yung pagkain na binigay nyo sa kanila. Ang Diyos lang ang makakapagbukas ng mga puso ng mga tao. Ang gusto lang ng Panginoon is gamitin ka. So, pakisabi sa katabi nyo, magpagamit ka sa Panginoon. Diba? Gusto lang naman ni God is willing tayo. Minsan tayo, ayoko na. Okay, kaya ko ba yan? It is again the power of God. So what is that one meaningful conversation that you can initiate this week? And I already mentioned to you, nag-hint na po ako ano po yung next point natin. Keep reaching out. First, look for opportunities. Initiate meaningful conversations and then keep reaching out. Look at chapter 4, verse 19. "Sir," the woman said, I can see that you are a prophet." Now, interesting po. May konti po akong comment lang dito. Nung una niyang nakausap si Jesus, ang sabi niya, "You are a Jew." Wow, you are a Jew. Tapos later on, ang tawag na niya, "Sir." At ngayon, anong tawag na niya kay Jesus? Prophet. So sometimes po, we have to be patient with people dahil hindi agad-agad maintindihan nila yung ebanghelyo.
No? Sometimes, we have to be patient with people kasi may progression yan eh. Di ba? May progression yan, may pagpapatuloy na pagkaintindi kung sino ang Panginoong Hesukristo. Verse 20, our ancestors worshipped on this mountain, but you Jews claim that the place where we must worship is in Jerusalem. Okay, now, another observation. Pinag-uusapan nila ni Jesus kanina tungkol sa kanyang 5 dating asawa. Aba, medyo pinalitan po yung topic. Tama po ba? Pinag-usapan na. And alam mo po, ito po, saan ba talaga tunay na mag-worship? Saan ba yung tamang place para mag-worship? Yan po yung greatest debate ng mga Hudyo at ng mga Samaritans. Para po sa Samaritans, ang tamang place para saan mag-worship is sa Mount Gerizim. Now, yung well, kung saan sila nag-uusap, yung background po niyan, Mount Gerizim. At sinasabi ng mga Samaritans, ito ang tamang place. Dito dapat nag-worship sa Mount Gerizim, sabi ng mga Samaritans. Ang mga Hudyo naman, sinasabi, ang tamang place para saan mag-worship sa Panginoon ay sa Jerusalem. So, yun ang gusto ngayon pag-usapan ng Samaritan woman. Pero si Jesus, napaka-respectful. Okay? Sinabi niya, verse 21, Woman, Jesus replied, believe me, a time is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. You Samaritans worship what you do not know. We worship what we do know, for salvation is from the Jews. Sinasabi ni Jesus dito, kung saan kang lugar, kung saan ka magpupuri sa Panginoon, ay hindi sa isang lugar. Ang worship ay galing saan galing? Sa puso. So kahit saan ka man, pwede ka mag-worship, pwede mong purihin ng Panginoon dahil ang Panginoon, He is everywhere naman, di ba? Nandun naman siya, so we can worship God wherever. And verse 23, tinuloy ni Jesus. Sabi niya, yet a time is coming and has now come when true worshipers will worship the Father in spirit and in truth, for they are the kind of worshipers the Father seeks. God is spirit, and His worshipers must worship in the spirit and in truth. Sinasabi niya, meron ng pagbabago. The time has now come. Dahil si Jesucristo ay ngayon nasa mundo na, physically, magbabago na ang lahat. You can now worship anywhere. And then, paano mag-worship? God is Spirit. Dahil Espiritu ang ating Panginoon, ang isang building, kahit ganong kaganda, ang isang building, kahit na ganong kalaki at ganong kalinis, hindi po siya makokontain ni si God. Bakit? Si God ay napakalaki. Tama po ba? Napakalaki, napakapangyarihan, at hindi siya malalagay sa isang pwesto lamang. And it says here, the worshipers must worship in what? In spirit and in truth. Meaning, hindi po yan mga ritual. You have to worship from the inside out. And in truth, meaning, kailangan kilala mo yung Panginoon. Alam niyo po ba, yung mga Samaritans, ang pinaniniwalaan lang nila is yung first 5 books of the Bible, yung Torah. Ang Hudyo naman, first 5 books of the Bible at yung mga prophets. Therefore, dahil yung mga Samaritans, yung first 5 books lang ang pinaniniwalaan nila, limitado ang pagkakaintindi nila kung sino ang wino-worship nilang Panginoon. That is why we need to read the Bible more and more para alam natin sino ating pinupuri. Okay? Verse 25. The woman said, I know that Messiah, called Christ, is coming. When He comes, He will explain everything to us. Now, ang mga Hudyo at mga Samaritans, meron silang parehong pinaniniwalaan. Merong isang Messiah na dadating. Pero ito po yung pagkakaiba. Ang mga Hudyo, ang pinaniniwalaan nila is yung Messiah na dadating, siya isang parang political and military leader na bibigyan sila ng freedom para makalaya na sila from the Roman government. So parang political leader. Ang mga Samaritans naman, ang Messiah na pinaniniwalaan nila ay isang napakagaling na teacher na lahat ng mga questions niya, mga tanong nila, masasagot. So iba ang pagkakaintindi nila. No?
Pero itong sinabi ni Jesus, verse 26, ito na po yung climax. Then Jesus declared, I, the one speaking to you, I am He. Mas dramatic po yan sa Greek Bible. Sinasabi doon sa Bible, wala na yung He. Sinasabi lang, I am. Now, how did God reveal Himself? Paano nagpakilala ang Panginoon sa Old Testament? Ang pangalan ni God sa Old Testament is I am. Ganun po siya nagpakilala kay Moses sa Exodus, I am. So ang sinasabi niya dito, yung Messiah na iinintay mo, nasa harapan mo Messiah, pero hindi lang siya Messiah. Sa Samaritan woman, ang nasa harapan mo ngayon ay ang Diyos may kapal, ang Diyos na creator of the universe. I am God Himself right in front of you. Wow! Isn't that exciting? Grabe, di ba? So, si Jesus, ni-reveal niya ang sarili niya na siya ang Diyos sa isang babae na napakalungkot ng kanyang buhay, na parang rejected ng society, pero nagpakilala siya na siya ang Diyos. Galatians chapter 6 verse 9, it says, let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Okay? At the proper time. Hindi po natin alam kailan po yung proper time na yon. So we just keep doing our part habang pwede natin gawin. Okay? Who is that one person that God is telling you to keep reaching out again? And lastly po, is empower others to do the same. Kung ginagawa nyo na po yan, tulungan po natin so that yung mga ibang tao, gawin rin nila yung ginagawa natin. Okay? So ito po nangyari bago ko pumunta sa next verse. Nung nagpakilala na si Jesucristo na I am, siya ang Diyos, may kapal, iniwan ng Samaritan woman yung kanyang jar, okay, yung bucket niya, at pumunta na sa village at nagkwento na. Okay? Verse 39, many of the Samaritans from that town believed in Him because of the woman's testimony. He told me everything I've ever done. Kaya sabi dito, it was her words, no? And then what happened in verse 40? So when the Samaritans came to Him, they urged Him to stay with them. And He stayed what? 2 extra days. Jesus stayed 2 extra days with the Samaritans. Yung mga Hudyo, hindi po gagawin yun. Pero Jesus showed a model example to us. Verse 41, and because of His words, many more became believers. Kanina, pinaniniwalaan nila is yung her words, the words of the Samaritan woman. And then now, it is what? His words. You see, wala pong training yung Samaritan woman. Pero kwinento lang niya ano ang ginawa ng Diyos sa kanya. Kung ano lang yung alam niya, kwinento niya. Meron pong power ang kwento. Kaya kailangan may kwento po tayo. If I ask you po, sino po dito sa ating auditorium, sino po dito binago ng Panginoon? Raise your hand. Binago kayo ng Panginoon. Thank you po. Ibig po sabihin yan, lahat po kayo, merong kwentong makikwento sa iba ng mga miracles. Every hand that was raised, isa po yang himala. Isa pong living miracle yan. So pakisabi sa katabi nyo, you are a living miracle. Okay? Living miracle. Okay? Okay? John 4 verse 42, they said to the woman, we no longer believe just because of what you said. Now we have heard for ourselves and we know that this man really is the Savior of the world. This woman na merong bad, negative past. This woman na outcast, hindi siya gusto. This woman na walang training, siya ang naging unang misyonaryo sa Samaria. Can you imagine that? Walang qualifications. Kasi po dati wala pa pong GLC training. Pero alam niyo po, ginamit siya ng Panginoon. Kaya sinasabi sa atin ng Panginoon ngayon, wala kang excuse. Pakisabi sa katabi niyo, wala kang excuse. Pwede kang gamitin ng Panginoon. So, empower others to do the same. What can you do? Make sure you share your testimony. Ang dami pong nag-raise ng hands sa inyo na binago kayo ng Panginoon. Ikwento nyo lang.
Kung anong ginawa ng Panginoon sa buhay nyo. Kung gusto po nyo ng training, napakarami. Example po niyan, ang tinatawag natin na Evangel Lifestyle. I think meron pong training, this coming weeks. Attend lang po kayo, tuturuan kayo how to write your testimony at paano mag-share po ng gospel sa ibang tao. Okay, may practice yan. Another is, meron po yung, kailangan po, we act like Jesus. Kasi po, I realized there's some people, pag tiningnan nila yung Kristiyano, sasabihin nila, pag ganyan ng Kristiyano, ayoko na lang maging Kristiyano. Tama po ba? Kasi ang sama ng buhay, parang, Kristiyano ba yun? Kung Kristiyano yun, wag na lang. Okay? So sana, maayos ang ating pamamaraan, maayos ang ating pananalita, para matuwa naman sila at gusto nilang makilala ang Panginoon. Paano kung sa eskwela, o paano kung sa opisina, ikaw pa ang nagsisimula ng mga chismis? Di ko ikaw nagsisimula ng chismis. Nako, alam nyo, ang mindset ng mga tao, kung kaya nitong taong to mag-chismis tungkol sa ibang tao, kaya niya rin akong chismisan tungkol sa akin. Okay? Pero kung ganun kang tao, ganun ang pagkakilala sa inyo ng mga tao sa opisina nyo o sa school nyo, hindi lang na magugustuhan ng Panginoon. Again, I want to let you know, you cannot act like Jesus 100% of the time on your own power. Kailangan nyo ang tulong ng Panginoon. Tama po ba? You need the help of the Lord. Now, sa social media, pag meron kayong gusto na post na you like it, ano po yung simbolo? Ano po yung i-click nyo para masabi nyo, you like that post? Okay? Tama po ba merong thumbs up sign? Thumbs up sign. Sana po, when people look at your life, hindi naman para people-pleasing tayo, no? Pero when people look at your life, they will say, ay, okay ng taong yan. Okay yung taong yan. At kung yung Kristiyano na yan, naku, gusto ko makilala yung Panginoon ng taong yan kasi okay yan ng Kristiyano. Okay? Can we make that commitment that we'll act like Jesus? Try ba natin? Okay? Pakisabi sa katabi nyo, try natin. Try natin with the help of God. Now, para hindi nyo makalimutan, okay? Ito po, meron po akong konting props. Sana po, okay? Sana po, when people look at your life, sasabihin nila, ay, okay yung taong yan. Dahil sa taong yan, mas gusto kong makilala ang Panginoon ng taong yan. Okay? So, ito po ang gusto kong ma-memorize ninyong linya. Okay? Be like Jesus, so others will like Jesus. Okay po ba yun? So, okay. Audience participation. Lahat po tayo. Taas po tayo. Mag-thumbs up po tayo. Thumbs up. Thumbs up. Okay? And then say this with me. Be like Jesus so that others will like Jesus. Amen po ba? Okay. Paki-fist bump yung katabi nyo. Okay. Ganyan po ba? Alright? So, ganun po. Act like Jesus. And then, obviously, you need to meet up. Magsama-sama po kayo. You meet people one-on-one. At meron po din dapat tayong tinatawag na D-group project. And again, yan. So, share your testimony. Act like Jesus. Meet up and explain the good news to others. So, empower others to do the same. That's why we just go and reach out. Hindi po natin, lahat po ng mga tao meron pinagdadaanan yan. Pero pag nakilala nila na ang Jesucristo ang kanilang sagot, wow, lives will be transformed. Live your purpose. Share like Jesus. Look for opportunities. Initiate meaningful conversations. Keep reaching out. And please, empower others to do the same. And if we do that, marireach po natin ang buong mundo. Dapat po meron po tayong malaking vision that we can reach out to the whole world. Amen? Why don't we close in prayer? Let's pray. Lord Jesus, we come before you, Lord. Salamat po, Lord Jesus, na binigyan nyo kami ng isang modelo kung paano kayo nag-reach out sa isang Samaritan woman. At itong woman na napakalungkot at napakadilim ng kanyang buhay, binigyan nyo ng bagong buhay. Binigyan nyo ng pag-asa. Nagpakilala kayo sa kanya. And Lord, sa malaking kwarto na ito, alam po namin meron dito, baka gusto ibigay ang kanilang buhay sa inyo. And if that is you want to give your life to Jesus Christ, ito po yung inyong dasal. Lord Jesus,
kailangan kita. Lord Jesus, naniniwala ako ngayon na galing kayo sa heaven at pumunta kayo dito sa earth, Lord Jesus, at namatay kayo sa krus para sa aking mga kasalanan. Binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap ko kayo bilang aking tagapagligtas at Panginoon. At simula ngayon, Lord Jesus, kayo po mag-lead ng buhay ko, Lord Jesus. Starting today, Lord, use me. Gamitin niyo ko, Lord, para makashare sa ibang tao. Thank you, Lord Father. And Lord, we pray for everyone, Lord, starting today. Hindi na po kami magde-delay, Lord Jesus. Yung mga aming minamahal sa buhay, i-reach out na namin ng inyong magandang balita. Lord, para sa inyong kagustuhan at para kayo ay mapupuri ng buong mundo. Salamat po, Lord. Itong aming dasal sa pangalan ni Jesucristo. Amen at amen.